Mga pagbabanta, ayan. Eto na lakay, batas na magpaparusa sa mga magbabanta sa Pangulo at successors nito isusulong. Alamin natin ang detalye mula kay RH28 Raymond Paz. Lakay Raymond. Elaine Mayor panahon na upang bumalangkas ang dalawang kapulungan ng Kongreso ng batas na magpapataw ng mabigat na parusa sa mga magbabanta sa kaligtasan at buhay ng Presidente, Vice Presidente at mga successors nila ayon sa batas. Ito mungkay ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa Day 3 ng impeachment trial kay VP Sara Duterte at natalakay ang video message nito ng pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa at dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Zubiri, sa Amerika ay may batas sila na Article 18 Section 871 ng US Code na nagpapataw ng mabigat na parusa sa mga nagbabanta sa Pangulo at kanyang mga successors, 5 taong kulong at multang $250,000. Kaya't sa ngayon ay marami nang naaresto at naipakulong ng mga tauhan ng US Secret Service na nagbabanta sa buhay ni US President Donald Trump. Sa pagtatanong ni Zubiri kay NBI Agent Mark Alilong, sa kanilang investigasyon ay pasok lamang sa kasong grave threat ang pagbabanta sa Pangulo at mga successors nito. Narito ang bahagi ng pagdinig sa Day 3 ng impeachment trial kay VP Sara. It be time that we also craft a law that will be specific on threats made to the President, Vice President, and its successors, meaning the Senate President, the Speaker of the House, and the Supreme Court Chief Justice. Sa Amerika kasi, sa batas po nila, and I'll just wrap up, the defendant, to secure conviction, the defendant communicated a threat, the defendant understood and intended the statement as a true threat, di po niya sinabi joke only in the end. And pangatlo, the defendant knowingly and willfully makes the threat. So just food for thought as legislators as well. So Si Senate Majority Leader Mig Zubiri. Ito si RH28 Raymond Paz para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming